Biyahero, isang bagong motocamping adventure na naman. Hapon kami bumiyahe papuntang Itogon. Maganda ang tanawin, maaliwalas ang daan. Pero bago pa namin marating ang campsite, inabutan na kami ng dilim. Dito sa tabi ng ilog namin napiling magkampo. Tahimik, presko at parang sariling mundo namin. Kung gagawin nating red light itong ilaw natin, tingnan natin kung alis tong mga insekto. Kinabukasan, sinubukan naming mangisda. Pero may mahuhuli kaya kami. Tapos ang dami din yung mga butas-butas na sinasabi ko kanina. Siguro doon sila nagbe-breed. At hindi dyan nagtatapos ang adventure. May bala kaming puntahan, isang tagong talon. Pero kaya ba naming marating ito? O may pagsubok na namang naghihintay para sa amin? Malinis yung spot na to. Wow! Tara mga behero, at sama-sama nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Isang mapagpalang hapon mga behero mula dito sa bayan ng Itogon at mapapansin nyo yung marker ng Itogon dito sa ating likuran. Sa baba niyan mga behero ay yung Antamok Open Pit Mines at meron tayong pupuntahan na isang raw spot muli dito sa Itogon, Benguet. So samahan nyo muli kami sa isang panibagong paglalakbay kasama si MJS Adventures at syempre dala-dala nating motor si Kali, ADV 160 at saka si Purgas, PG1 ni Direk Gino. Nagpatuloy kami sa biyahe. Dito sa ating kaliwa ay matatanaw natin ang kulay berdeng tubig ng Agno River. Tandaan nyo yan mga behero dahil kinabukasan ay mag-iiba ang kulay nito. Magagandang tanawin ang aming nasilayan. Tulad nitong hagdang-hagdang palayan. Oras nga hindi namin namalayan, kaya naman sa paghahanap ng spot kami nagabihan. So nakapag-park na tayo mga behero, nakahanap na rin tayo ng ating spot. So ito na yung magiging spot natin. Bali latag na ulit natin yung ating pop-up tent. Na nakikita nyo naman kung gaano karami yung mga insekto dito. Ganyan katindi yung insekto kapag nakakakita sila ng ilaw. Mainit. Galin natin yung jacket natin. At hopefully hindi tayo kagatin ng mga niknik. Dahil naiwan ko yung deep wood na off spray. Pero hindi rin naman sila tumatalab sa niknik dito sa may Itogon. Kaya hindi ko na rin dinla. So direct, natry niya yung efficacent oil at napaka-effective daw nun. Na yung ating tent. Hindi ko na rin set up yung tarp para hindi na tayo matagalan at mukhang hindi naman ulan at clear naman yung sky, tsaka nakikita natin yung mga bituin. Pasok na natin yung ibang gamit. Mga behero, meron akong gustong i-test. Sabi ko dati mga behero, yung puting ilaw ay madalas na nakikita or sinusundan ng mga insekto. Try natin gawing red light to. Tignan natin kung ano yung magiging resulta, kung aalis ba yung mga insekto at pupunta dun sa kabilang liwanag natin dito. Yan mga behero, at naging red light na. So napansin ko na nawala yung mga insekto at lumipat dito sa kabila nating ilaw. Ito yung red light natin. Nakikita nyo naman walang masyadong insekto dyan. May paisa-isa lang na umaligid at dito napakadami. Ito yung white light natin . Grabe mga behero. So, tama nga yung sinasabi nila na red light ay hindi nakikita ng mga insekto compared dito sa may white light natin. White light, yellow light, yan nakikita ng mga insekto. So, madalas maraming insekto dyan na pumupunta at sinusundan talaga nila yung ilaw. Grabe, napakadami ng gamo-gamo.
start na natin magsaing mga behero. Tapos maghanap tayo ng panggatong para makapagsiga tayo at medyo mabawasan itong mga umaaligid sa atin ng mga insekto. Habang tayo nagsasayang mga behero ay samantalayin natin yung pagkakataon na maghanap ng panggatong. Ay, pwede na to. Yung sundan tayo ng mga insekto. Yung sundan yung ilaw natin. Sari-saring mga huni ng insekto yung maririnig natin dito. Meron pa dito. Ako, basa. Ganda to, tuyong-tuyo. Sarap to panggatong mga behero. Okay na to. Meron na tayong panggatong. Tatagal na to. Hanggang sa matulog tayo. Kunin na natin itong bodo. Na lang natin. Masarap to panggatong mga behero. Tuyong-tuyo. Kakainin to agad ng apoy. Baba natin yung sinaing mabero at masyadong malakas yung hangin. Lagyan na lang natin dito. Hindi maluto. Mga behero, may dala-dala nga pala tayong salang ngayon. Nilagay ko dito sa lagayan ng candy. At ito yung gagamitin natin para mabilis tayong makapagpa-apoy. So, salang to sa amin mga behero. At fat wood sa English. At dahil tapos na tayong makapagsaing mga behero ay magluluto naman tayo ngayon ng ating uulamin. Bali, ang ulam natin ngayon tulad ng sabi ko kanina sa biyahe ay tinola. So ito lang nabili natin dun sa store. Dahil wala pala silang talipapa dito sa Itogon. Sunod naman natin itong ating sibuyas mga behero. Lagyan na rin pala natin ng luya mga behero. Gusto ko kasi may luya. Para gaganda yung boses natin. Joke lang. Ah!
So maghugas lang tayo ng malunggay mga behero dahil paubos na rin tong tubig natin. Maghanap tayo dun sa ilog. Yung flowing water mas maganda. Ayan mga behero, napuno natin yung ating jug. Nalagyan na natin ng ibang mga panpalasa mga behero. Ilagay na natin tong malunggay. Tapos takpan natin. At habang inaantay natin itong ating ulam mga behero ay gusto ko lang din pasalamatan yung mga nag-comment at gusto magpa-shoutout sa previous episode natin dito sa may Mount Ugo. Bali nag-camping tayo sa isang raw spot na matatagpuan dito sa may kalsada papunta ng Mount Ugo. At gusto kong i-shoutout si Handsome Red Official from Baler. Ayan, at meron daw silang YouTube channel. Shoutout sa iyo idol at sa buong pamilya. Shoutout din kay Wedgie Chongan. Ayan, at isa rin tong content creator dito sa Baguio. Maraming salamat idol sa palagi ang pagsuporta sa ating channel. At shoutout din kay Randy Galiofin from Cebu City. Salamat idol sa pagsuporta. At shoutout din sa mga workmates natin. Sila Sir Cyver at Ma'am Jelay. Ayan, at maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. At mga behero, sa mga bagong subscriber natin sa ating channel at parami na tayo ng parami. Thank you so much mga behero sa inyong panunood at pag-share, pagko-comment, pagla-like ng ating mga video. Taste test mga behero. Sarap. Luto na to. Maraming salamat din syempre sa ating member na si Capti Adventures. At isa din siyang super thanks sender nung nakaraang video natin sa may Mount Ugo. Bali, binili natin ang prutas mga behero. At pagsasaluhan natin ngayon kasama si MJ's Adventures. Kain mga behero. Kain tayo dinner. Kain. Oras natin, alas 9. Hindi pa naman late. Ulam natin ngayon, napakadami. May talangka na hinuli pa ni MJS. Sarap yan. Sa ilog. May okra mga bero. Kinamatisang bagoong. Tapos meron tayong tinola. At yung bigay ni Capti Adventures na prutas. Siyempre tuyo. Sarap. Naiya ka sa'yo yung dalang talangka. Ano ko yan? Sinulian pa nga kita. Alala ko yung kan eh. Yung parasite eh. Grabe yung parasite na yun, pero tingnan ko. Okra. Napapanindigan pa rin natin yung gulay natin mga bero. Kasi may malunggay at saka may okra. Bali hindi pala natin kasama sila direct. At yung ibang team Tiwalag dahil busy. At hindi nagkakatugma-tugma yung mga schedules natin. Pero may time din na magsasama-sama ulit tayo. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, pinagsaluhan ng tawanan at kwentuhan, tinitigan ng apoy at mga isdang lumalangoy. Bago tuluyang magpahinga, naglibot muna at namangha. Naghanap ng mga pwedeng matuklasan. Iba't ibang klase ng hayop ang naglabasan. Pagkatapos ay natulog na rin tayo para may lakas kinabukasan. Good morning mga biyahero mula dito sa Itogon, Benguet at tayo ay mag-breakfast. Pagkatapos ay try natin na humuli ng mga isda dito sa ilog na to. Meron tayo dito nakitang parang island. Dito lang tayo pepesto. Yun. Para sa ating breakfast. Heading up the west coast in the morning to find a place where no one knows our faces or our names. If we don't leave now, we might
never make it out alive. Plans are changing, rearranging all the time. So come away with Ganda ng spot na to, mga bahero. At dito tayo gagawa ng ating breakfast. At nandito sa ating likuran yung ilog kung saan tayo mamimingwit mamaya. Nahin muna natin yung breakfast natin para meron tayong laman tiyan at lakas sa gagawin nating fishing activity. Ganda mga bahero, sobrang payapa na naman ng spot na to. Ang galing na lang nun, no? Parang may isang malit na isla dito. Kapag painit na tayo ng ating kape, ngayon naman ay isa lang natin itong ating tinapay. So, tinapay, Energen. Kain mo, Vero. Breakfast natin to. Sarap. Hindi na naman natuloy yung pancake natin ngayon. Gusto kasing mas maaga tayong makapag-breakfast para mas marami tayong magawang activity. Tapos na tayo mag-breakfast mga behero, so prepare na rin natin itong ating rod and reel na gagamitin natin dito sa panghuhuli ng tilapia na meron dito. Meron tayong nakausap kanina ng local and sabi niya marami rin daw ditong pumupunta, lalo kung Holy Week tsaka summer, para mag-camping at mag-fishing dito sa area na to kasi marami talagang isda mga behero. Kagabi pa lang may mga naglalabasan na maliliit na isda. Try muna natin tong loaf bread kung gagana mga behero. Kapag hindi, hahanap tayo ng live bait gaya ng uod. At nakailang cast na rin tayo mga behero pero wala pa rin tayo nakukuha. Mukhang ayaw nila yung bait natin na tinapay. So hindi tayo nakapagdala nung mga bait sa bahay. May mga uod na maliliit eh. Pag nagganap naman tayo ng live bait, wala rin tayo makita dahil buhanginan yung mga nandito mga behero. So walang laman yung mga bato. Anyways, kain tayo ng tinapay. Kain tayo ng apple. Ayan. At enjoy na lang muna natin tong spot. Apple na may asin. Meron pa tayo sanang isang pupuntahan na
falls na matatagpuan lang dito sa malapit. Pero nung tinignan ko kanina, napakalakas ng tubig at saka iba yung kulay. Kaya hindi na natin pupuntahan, sa ibang episode na lang. Tignan natin kung bababa yung level ng tubig sa mga susunod na buwan. Dahil magsa-summer naman na. So papakita natin yun sa inyo. Isang hidden paradise rin dito sa Itogon. Sa paglalakad natin mga behero, marami tayong nakikita ng mga tadpole. Tapos may mga malilit din na isda. Halo-halo, may gapi, may siklid, may mga schooling ng isda. Tapos meron din malalaki. Good size. Ewan ko kung tilapia ba yun. Tapos ang dami din yung mga butas-butas na sinasabi ko kanina. Siguro doon sila nagbe-breed. At doon nila pinapahid yung mga itlog. Pag mga pair kasi, ang ginagawa nila pag may lumalapit doon sa bilog na ginawa nila ay binubugaw nila. At ang dami ditong mga palaka na kagaya nito. Ang liit to. Tingnan nyo yung daliri ko. Compare nyo dun sa size nya. May nagbabubbles dito mga bero. So ito ay may laman na shell. Yan. Yung ganitong klase ng shell mga bero. Nakakain to. Yan. Actually marami dito sa spot na to. Masarap to lagyan ng luya. Yung ganito. Ano bang pangalan nito mga bero? Comment kayo sa baba kung anong pangalan ng shell na to. Sa inyo sa lugar nyo. Meron tayo, Uncle? Bunak. Bunat. Sa bali matay kong bibi, Uncle. Ay, sa mga kong bibi. Ilocano, bunat. Bunak. Naglaok dito ni bisukol tanto ko. Tapos no kang bibi, auntie, ano Iso rin? na ita bunak. Iso na ito bunak. Bunak. Bunak no Ilocano. Ya, di dudwa kayo ngayon, may? Dito ka lang. So, meron tayong na-meet na mga locals mo behero at yung shell pala kanina na hawak-hawak natin at nakita natin dito sa tabi ng ilog ay bunak sa Ilocano daw at kambibe. So, bunak or kambibe pares lang yun. Sa Tagalog hindi ko alam kung anong pangalan nun at saka sa lugar nyo mga behero i-comment nyo na lang kung ano yung pangalan ng shell na yun. At masarap yun mga behero. Natikman natin yun noon at niluto yun ni MJ's Adventures. Luya. Ngayon naman mga behero, ang gagawin natin ay maliligo tayo doon sa may mini falls kung saan tayo naligo nung nakaraan. At napakainit na rin ang panahon. Mag-alas 11 na ng umaga. So, oras na para mag-refresh bago tayo bumalik sa Baguio. Puntahan natin yung isang pool dito sa taas mga behero. Ang ganda. Ang ganda mga behero. Dito malinis. Malinis yung spot na to.
Maganda mga behero. Hindi man tayo nakapunta doon sa falls, sana napupuntahan talaga natin. Ay nasulit naman natin yung mini falls dito sa dating spot natin. Diyan hindi tayo nakaligo noon eh. At diyan na lang tayo naligo ngayon. Grabe, ganda mga behero. Ang sarap talaga mag-ilog. Isa sa mga paborito nating spot, ilog mga behero. So nakapaglinis na tayo ng spot natin mga behero at oras na para lisanin itong raw spot. Napaka-solid, napakaganda. At sa umabot sa part ng video na ito mga behero, maraming salamat. At sana sa mga susunod nating adventure ay samahan nyo pa kami dahil marami pa tayong mga raw spot at mga paraisong pupuntahan at pagsasamahan. So hanggang dito lang din muna matatapos pansamantala ang ating adventure. At as always mga behero, God bless and peace out. There's no such thing as time. Now we can go anywhere you wanna go. Ooh, there's no place we can't go. Ooh, my home is when I'm alone with you. With you.